Pakiayos yung kila natin ha. Ang compress ha, wala tayong megaphone. Dikit tayo. Kusok-kusok na rito, compress na lang, compress. Tayong megaphone. Dito yung iba. Dito sa likod, dito sa harap. Para marinig nyo. Umaga natin. Gustang nangarang bagyo. Wala namang binagyo na mga tahanan natin diyan. Dito sa Pampanga, hindi naman gaano malakas ang bagyo. Ano? Yung mga probinsya natin doon sa sentro. Saan sentro ng bagyong Pipito. Parting ano ata? Bicol? Usang parting Bicol, yung mga taga Bicol diyan. Sir. Kahit ang ating mga kabayan. Walang laging kabayan, sir. Hindi ako mapapagod magpaalala sa inyo sa construction. Una, bago ang mga anong matatapos mo dyan, yung pangkaligtasan nyo dapat manguna. So, safety first lagi yan. Sabi ko nga, ilang araw na lang, magpapasko na. Sana maging masaya ang Pasko natin. At ayoko nang makakaano ng disgrasya. Lalong pagbuhay ang involved. So una, pa-check po yung mga gamit natin. Kasi may mga contractor na hindi nakapasok kahapon. At the same time, nung gabi na, wala nang natirang tao dyan, maliban sa mga gwardiya. Monitor ko hanggang alas 10 ng gabi. Pa-check na lang po yung area, may simento po ata dyan na nabasa. Sa ground floor, nireport sa akin ng mga guard. Sabi ko nga, bago kayo umalis, post ako sa group. Ay siguro lahat ng mga gamit natin, mga materyales. Pagkaman ako ng kulang ng paalala, kaya. So yung mga gamit ko dyan, lalong-lalo na, kuryente, yung mga nasa labas. Bago mo yung magamitin yung kuryente na yan, properly inspected. Assist, mga safety, mga in-charge. Para wala tayong magiging problema. Lalong-lalo na yung mga dito sa labas na pang-external na saksakan, pang-internal, ginagamit sa external. Ito yung nakalaylan na ano, kanino ba yung ganyan? Ano ata yan sa Weather Protect. So pasuyo, bago natin gamitin, mga kundula natin, pa-check. Lahat po ng gamit natin, mga materyales o ano pang ginagamit natin dyan. Prior to use, properly check, visually.
Assist yung mga PIC, mga engineer, mga safety. Sa ganun makaiwas tayo sa mga electrocution. At the same time, yung iba na pinalalahanan ko ng mga light materials. Asa na si EPC rito? EPC. Yung mga ginagamit yung blusak, kami pang nagpatanggal kahapon. Sinabihan ko yung safety nyo nung Sabado. Napatuyo lahat ng mga blusak nyo. Bigla na lang nawala. Okay na yan? Okay na lang ng mikapon. Okay na to. Pwede lang, malakas na to. Saan ako ng pusit eh. Ito muli. Pasuyo, may nangyari din nga, hindi ka nais-nais nung nakarang linggo. Unang-una, dahil sa hot work yun. Pasuyo, lahat ng mga hot work natin, assist mga safety, dapat alam niyo yung tamang procedure pagdating sa hot work. EBC, may nangyari na mga insidente sa inyo. So, paayos naman yan. Nagiging sukay kayo dito sa Brian. Nasaan ang safety niya? EBC. Wala pa. Engineer niya. Wala pa rin. O, bait yung mga in-charge niya, ano? Kayo yung nandito, sila wala. Napakaputi. So, pasuyo. Sino yung mga welder dyan? Dapat alam niyo yung tamang procedure. May in situ ba tayo? Test na? Mayroon. Dapat alam niyo yung at yun ang dapat gawin niyo. Kasi nung nakarang linggo, ipapasok ko lang para alam naman ang lahat. Magkaroon ng tulong dyan sa ito. Buti na lang naagapan. Yung una, masunod sa masunod data. Ban, yung overflow. Pangalawa, nalaglag sa nakakapagpapag ng material na naging sulok. Kung si EPC, ayaw ko lang maulit yan. Pag naulit mo yan, pasensyahan tayo, palabasin mo yan dito. Ganun din sa dito natin yung paayos ka na, nasa yung video dito. Wala pa rin. So, saan kayo mga nagkumulit na naman nyo? Mga bawal po nyo. So, paayos yun ha. Huwag basta-basta ipapayos kung kani-kanino, dapat certified electrician. Para alam nila, and then assisted by engineer. Para makompute yung load at hindi na maulit yung nangyari nung nakarang linggo. Nakarang linggo, nakadalawa tayo. Buti may mga taong maagap. Na kung napabayaan yan at walang tao, malaking problema yun. No. Then at the same time, nandito na rin yung mga engineer ng iba. Pasuyo na lang yung mga panel board natin. Kahit isang fire extinguisher pa standby. In case of emergency lang yan. So pag naglagay naman yung mga fire yung mga contractor dyan, huwag nyo naman pakialaman. Huwag nyo nga palagyan na lang ng mga marka yung mga fire extinguisher natin. Kung ano mga tayo. Properly inspected, palagyan ng marka from time to time, ipamonitor sa mga foreman o sa mga tao natin. Ulitin ko, pag naglagay yung mga contractor dyan, ng mga fire extinguisher nila, just in case of emergency, para may magamit tayo, huwag nyong pakialaman. Yung kanya-kanya yan. Tulad nung nakaraan, anong ginamit nila? Buhangin. Pag nagkaroon ng sunog galing sa kuryente, hindi pwedeng gamitin ang tubig. Paalala.
Ang kuryente, unang-unang konduktor niyan, tubig at saka ano? Ano? Bakal. Na kung saan dumikit ang kuryente sa bakal, kuryente yung pwedeng makahawak. Ganun din sa tubig. So pasuyo din ang mga kable natin diyan, lalong-lalo na yung mga nandito sa external, sa labas. Visual inspected naman sana. Kasi nung nakaraan, ito sa second floor, hindi na mapansin, tuloy-tuloy ang paggamit ng kable. Yung pala, yung isang kable nila nabalatan na, dumikit sa bakal, may muntikan pang makuryente. Kung wala yung ibang taong nagmamalasakit doon sa tao, nakisay na. Lupasuyo naman. Araw-araw natin ginagamit yan. Ang kuryente ang isa sa pinaka-dahilan ng kamatayan sa construction. Unang-una yung pagkabagsak. Ang kuryente, wala tayong kalaban-laban. So ilang araw na lang, magpapasko na. Lagi kong pinapaalala at hindi ako nagkukulang sa inyo, bago magtrabaho, gawin natin ang dapat natin gawin. Unang-una yung pagkaligtasan natin, buhay ang kapalit. Sana yung paalala namin araw-araw sa inyo, tatak nyo sa isip nyo na itong ginagawa namin ito, hindi para sa amin, para sa pangkalahatan yan, para sa lahat. Hindi para sa staff, hindi para sa aming mga safety, sa buong gumagawa dito sa project na to. So huwag nyo sana nga mamasamain pag kayo nasita o nasabihan. Huwag kayo huwag sasamang loob nyo. Kasi pag ako luminta sa inyo, sinisita ko kayo para sa pangkaligtasan nyo, hindi yung ikakapahamak nyo. Lalong-lalo na pag nakikita ko yung gumagawa doon sa taas, walang harness. Ano kasi, Superman? Ha? Yung gumagawa ng mga corona na yan. Asan yung ng CCTV? Paayos na natin dyan, ha? Lifeline. Mula ngayon, pag may makita kung walang harness dyan, pauwiin ko na lang. Kaysa naman na mandamay pa. CPC, yung mga gumagawa dyan sa taas, siguraduhin nyo. Yung harness nyo laging nakasuot, at the same time nakahook yan sa fixed structure or lifeline. Pag may makita ako dyan, mapuntahan ko sa gwardiya, pauwiin kita. Dito pa lang, pinapaalala ko na sa inyo, ang buhay ng tao mahalaga. Pero kung sa inyo mismo, na gumagawa, parang hindi nyo naman iniintindi yung buhay nyo, baka sabihin nyo, buhay nyo parang pusa, siya mang buhay, nasa inyo na yan. Pero ako, one time ko lang kayo makita dyan, pauwi ko kayo. Wala akong pakialam. Kaysa naman madisgrasya ka rito, makabandamay ka, umuwi ka na lang. Lupasuyo lalong-lalo na yung mga gumagawa dito sa critical. Ganon din yung paulit-ulit na near miss, yung muntik-muntikan na. Hanggang ngayon, may nangyayari pa. Properly protected naman. May gumagawa rin sa baba. Hindi lang tayo yung mga gumagawa sa taas, hindi lang tayo gumagawa diyan. So i-secure lahat ng mga materyales, mga tools natin. Hanggat maaari yung mga tools sana, yung mga manual tools or hand tools, lagyan ng tali. Yun ang proper safety practice. Sa mga ginagamit natin diyan sa Pero din sa mga power tools, mga materials natin, secure. And then sa mga welding activities, yung electrode natin na natitira. Magdala kayo ng maliit na timba, lagyan nyo ng buhangin o kaya tubig. Doon nyo na diretso para hindi pakalat-kalat yan. Magiging backjump yan. Para hindi na kayo maglinis, babalik-balikan nyo pa yan. One more thing.
I-practice natin mga kasama. And after every activities, mag-contact tayo ng good housekeeping. Ang mga foreman, mga in-charge, safety, mga engineer. Para hindi na gaanong mabigat. At least 15 minutes. Bago tayo umuwi, alas 4, tapos ang trabaho, 3:45. Ligpit na, maglinis bago iwan yung area. Kasi kung di kayo masanay dyan, ay walang mangyayari. Pero na standard ang trabaho dito sa before and after. Ang nag-limit kayo bago kayo umalis. Marumi. Malamang, konti na lang. Pero pag hindi kayo naglinis, anong mangyayari? Baka din sa ginagawa nyo, magkaroon pa ng aksidente, kayo pa mismo madidisgrasya dyan. Sana sanayin natin yung ganun. Before and after. At the same time, makakakapwa ko safety, yung mga area na pinigay ko sa inyo, manatilihin natin malinis at all time. Maliwanag po baka sanahan. May mga concern tayo. Concern. Relation. Paalala ko ha. Nung nakaraang linggo, sabi ko lang, sa General Toolbox, bawal ang manigarilyo dito sa loob. Talapahan ng 1 oras. Umikot ako, nakadali ako ng 2. Ha? Huwag maging matigas ang ulo. Kung gusto nyo ng trabaho, sumunod lang tayo. Ngayon, sabi ko nga, join nyo yan. Kung gusto nyo mawalan ng trabaho, pasaway, walang problema. One time lang yan. Wala nang palugit. Kahit sino yan. Kahit mga mega crew namin, GMD, RFCC, sasang lang kami. Sabi ko, kung gusto nyo magpasaway, problema. Huwag lang kayo magpapahuli sa akin. Hindi lang ako matarito, marami. Kaya siguraduhin nyo lang, hindi kayo mahuhuli kung magpapasaway kayo. Kung gusto nyo naman ang maaari ng trabaho, tuloy-tuloy, may pangalan sa Pasko, sumunod na lang. Ganun lang kadali. Na mga kasama, nakatingin tayo. May naririnig din pala ako pag huli. May mga ikaw dito na ayaw sumunod sa mga charge nila. Hindi ko kailangan magbigay ng memo para tungkol dyan. Ayaw ko yan. Nasa construction tayo. Construction na nga, tapos mag-ikaw-ikaw ka pa. Pasuyo naman. Ayoko nang ganon. Kaya kung ayaw yung sumunod, basta kayo. Saan tayo magpapakita sa akin? Yung mga pantalon na ano ha? Yung mga Sikunin. Palagyan ng ano yan anak tape. Palagyan na lang ng tape yung mga pantalon na anak. Wala kang susunod na yan. Kasi ng tape yan. Pero ayaw ko makita ang araw-araw kung sinusunod ka dyan. Ha, mga kasama? Ano pa mga concern natin? Sir, panakuha nyo na yung mga bonus nyo? Pareho lang tayo, 13 month. Pareho lang tayo. Wala kang sabi ko. Wala pa ako. Ako wala yung mga concern. Saan tayo nadalhin? Ayan na. Safety first.